Ito yung mga lods. Okay, so sino sa inyo yung madalas malubak mga lods? Ayan, so ako hindi ko na mabilang kung ilan na yung lubak na nangyari dito sa motor ko. Tapos, itong mga nagdaang linggo, nagkaroon na ng problema yung motor ko. Madalas, ito yung mangyayari sa motor pagka madalas yung malubak. Malalim man, mababaw man. Basta, malimit ka makaranas ng lubak. Meron at merong bibigay na pyesa sa motor. I-share ko lang sa inyo kung ano yung naging issue ng aking motor. Matagal na rin to, stock pa rin yung pyesa na to. Ngayon lang siya bumigay mga lods. Ayan, so kung madalas kang malubak, kung hindi man mags yung bibigay sa'yo, meron pang iba. Sa case ng motor ko, bearing yung bumigay. Pakinggan natin kung maririnig ba sa camera yung squeaky sound ng bearing dito sa loob. Huwag niyong pansinin yung tunog ng disc kasi lumalangit-ngit talaga yan. Marami sa Raider ang lumalangit-ngit ng disc dito sa caliper. Meron dito yan eh. Atras natin konti-unti. Ayun o. Ayan. Sumasabay dun sa squeaky sound ng disc, meron kakaiba. Kung alam mo yung nagkikiskisan na ano, na parang kumakain ng cornic, parang ganun eh. Ayun o. Dinig nyo mga lods. Ang lakas, di ba? Kung dinig sa camera. Pero sa personal, dinig na dinig mo siya. At saka medyo humigpit yung ikot ng gulong. Ayun o. Dinig nyo? Napakalakas mga lods yung kanyang squeaky sounds. Para siyang nagigiling ng bakal-bakal. Bale, nabuksan ko na rin pala itong mga lods bago kami pumunta ng Buso-Buso noong November 1. Ang ginawa ko, hindi ko muna siya napalitan agad. Siniksikan ko lang ng grasa. Kumbaga, pinilit ko pa siyang ibiyahe. Kahit sabihin man natin hindi masyadong malayo yon, eh may angkas kasi ako kaya ayun o. Mas lalo siyang lumala mga lods. So kung may naririnig kayong ganun sa motor ninyo, huwag nyo nang pilitin ibiyahe kasi baka mas malala ang aberya. Nagkaroon ng aberya. Ayan o. Maano na talaga. Lumala siya nung ibiniyahe ko. Ang may tama dyan mga lods yung nasa loob ng ito, sa mags. Yung pinaka loob. Yung bearing dyan. Malaki yung tama. Kasi kahit anong gawin ko, kahit siksikan ko ng grasa, ano pa rin maganit. Tumutunog talaga. Tapos dito naman sa hub, flange hub, nagkatama na rin siya. So nadamay na siya dahil hindi ko nga napalitan agad. Doon naman sa kabila, sa may this side, konti lang. Okay pa siya pero tingin ko dapat palitan na yan ng sabay-sabay. Yung tatlo na yan. Tatlong bearing kasi yan. Dapat palitan na. Ayun, so hindi lang mags yung maaaring damage sa motor natin kapag madalas tayong malubak mga lods. Normal lang naman yan na masisira yan mga bearing na yan kasi syempre ginagamit natin yung motor at yun nga kung hindi sadyang malubak ka talagang isa sila sa sasalo ng impact. Bearing, yung mags, gulong, yung mga lahat yan sasalo ng impact. Depende na yan kung sino yung bibigay sa kanila. Okay, so sa pagkakaalam ko ang sukat ng mga bearing na yan dalawang 6301 at saka isang 6201. Bali tatlo kasi yan. Yan, so papalitan na natin yan ngayon. Grabe talaga. Ayun. Okay, so kalasin na natin to para ma-check natin kung tama yung mga size ng bearing. Ayan siya mga lods. Ito yung isang pinaka nasira sa gitna. Tapos nadamay na rin dito sa pinaka bearing ng kanyang flange hub. Mas nadurog na pala dito sa may flange hub. Ito pala yung pinaka dinamay na ito. Kasi ito yung tumutunog ng Ayan o. Mas dinurog niya pala itong nasa flange hub. Ito yung unang nasira. Halog na rin yan. Ayan o. Tapos dinamay niya to. Ngayon mas malala yung nangyari dito sa flange hub bearing. So yan yung mga papalitan natin. Pati dun sa may disc side, papalitan na rin natin para bago lahat. Baka mamaya ay maluwag na rin yun. Tapos di natin pinalitan. Baka idamay niya rin itong mga bagong palit. So palitan natin lahat. Unahin na natin dito sa flange hub. Sa pagtanggal ng dust cap, pinisikwat lang yan ng flat screw. Pagtanggal pag wala kang bearing puller, pwede na to. Tsaka martilyo. Ayan o. Nakikita mo naman kung lumalabas no. Basta ang pagpalo mo, side by side ng bearing, ganyan. Tapos pa cross. Na. Ito na yung isang sira. Tignan natin yung size. Gusto ko makasiguro kaya hindi muna ako bumili. Titignan ko talaga yung mismong size ng bearing. Ayun o. Talagang sira na siya. Ang size nito ay 6203 mga lods.
6203 ang size ng nasa flange hub. So tingin ko tatlong klase yung size ng bearing dito sa likod. Tignan natin yung iba pa. Okay, so same process lang din naman ang gagawin. Ang pinakauna mo lang tatanggalin yung nandun sa pinakababa, sa ilalim. Pero dito mo siya sisikwatin. Side by side, meron siyang tatamaan na matigas side by side. Ayan na. Mas maganda kung may patungan ka rin ganito goma. Ito na kayang bearing. May ganit na rin. At saka ito yung kanyang spacer. Center spacer. Kaya kita nyo mga lads, oh. Grabe yung ano niya, dumi. Kasi since na bili ko tong motor na to, hindi ko pa ito napapalitan ng bearing. Ngayon sa loob niya. At saka ano na to, binaha na to. Kung napanood nyo yun, mga solid na ano dyan, subscriber ko na sumusubaybay talaga. Napaka-importante nito, spacer. Tignan pala natin yung size ng bearing dun sa yung gitna ng flange hub. Ba't parang walang code to? Parang wala siyang code mga lods, yung stock. Ang gagawin natin kung walang code, dadalhin natin dun sa mismong auto shop. Sukatin na lang dun. Walang code yung nasa gitna ng flange hub tsaka mags. Dito naman tayo sa kabila. Yan, madali na lang yan. Yan na. Ito na yung sa may disc side area. Tignan natin kung may code. Ayan, napatunayan natin mga lads bilang dadalawang size yung bearing ng Raider 150 Fi dito sa likod. 2017 model to mga lads. Ayan, tatlong klase. Sa may disc side, 6301. Sa may flange hub side, 6203. Ngayon, dun sa gitna, ito walang size na nakalagay. So ipapasukat na lang natin to doon para malaman natin yung size. Magkakaiba sila ng size mga lods. Stock po yan ha, hindi pa yan ano, hindi pa yan napapalitan. Ngayon ko pa lang siya papalitan. Alright, so pupunta muna ako sa auto shop. Bibili lang ako ng mga ganito. Alright, ito na mga lods, nakabili na ako ng bearings. So ang size pala nung pinakamaliit, 6201, isang piraso. Yung pinakamalaki, 6203. Yan yung malaki butas. Tapos ito naman, kagaya sa harap, 6301. Yan, puro koyo yung binili ko. Yan, Japan made. Syempre unahin natin sasalpak yung 6203, yung malaki. Dito natin lalagay sa sprocket, flange hub. Pero repack muna bago ko siya sasalpak. Hindi ako kontento dun sa nilalagay ng kumpanya na grasa. Ang ginagawa ko, tinutungkab ko yung cover. Yan o. Ngayon lang kasi yung grasa niya napaka-konti lang. Tapos manipis na grasa. Ang ginagawa ko dyan, nire-repack ko yan. Yan, ganun lagi ginagawa ko pag may bagong bearing. Ayun, so i-repack ko muna to lahat mga lads. Lagyan natin ng grasa yung papasukan. Siyempre yung bearing mismo. Tapos ang purpose, kaya hindi ko tinapon agad to kasi siya yung gagamitin nating pang impact. Okay na dito. So sa mags naman tayo. Okay, so nandito na tayo sa last part ng bearing dito sa flange hub na gitna. Siyempre hindi natin dapat makakalimutan yung kanyang spacer sa loob. Dito mga lods, dapat tansyahin mo kasi hindi mo pwedeng ilubog ng todo kasi may ipit yung spacer sa loob. Kailangan tinitignan mo rin. Yan siya mga lods, makikita nyo naman kung pantay na yung ating flange hub sa mags. Kung pantay na, okay na yan. Babalik na lang natin sa motor.
Alright, so ito na siya mga lods, naikabit ko na. Wala nang alog. Mapapansin mo rin kasi minsan pagka sira na yung bearing mo, pag hinila mo, side to side, pag ganun, side to side may alog. Pag walang sira yung bearing mo, walang alog yan. Pag umalog yan, meaning may tama na yung bearing mo. Yan lang yung isa sa indicator na sira na yung bearing mo. Tsaka yung squeaky sound na nanggagaling mismo dun sa bearing. Madi-distinguish mo naman kung saan nanggagaling yung sound, sa bearing ba o sa disc. At saka yung pag-ikot ng gulong, kapag may part na magaspang, yun, may tamang bearing mo. Yun, pagka na-experience nyo yung mga ganun mga lods, advice ko lang sa inyo, magpalit na kayo para isang bearing lang yung papalitan ninyo. Unlike sa akin, pinabayaan ko lang yan ng mga siguro weeks or months. Tapos niride ko pa nga ng buso-buso. So yun, pagbalik namin, kinabukasan pag-check ko, lumala. Pero plano ko talagang palitan lahat yan. So ulitin natin yung size ng ating bearing. Yung bearing dito sa flange hub mga lods, dito sa mismong sprocket area. Ito yung kanyang size 6203. 6203 yung size niya mga lods. Yan, malaki yung butas niyan. Ayan yung size ng dito, flange hub. Sa loob naman, dito sa mag, sa loob niyan, kadikit ng flange hub. Ito naman yung kanyang size. Maliit siya mga lods. 6201. 6201 yung nandito sa loob. Dito sa mags mismo yon. Yan, 6201. Tapos, yun dun naman sa may disc area na bearing. Ito yung kanyang size, 6301. Ayan, so hindi totoo yung mga sinasabi ng iba na dalawang 6301 at saka isang 6201. Mali yun mga lods. Correct nyo na lang ako kung meron talagang ganun. Pero sa Magso kasi, tatlong klase yung kanyang bearing. Yan. Kung gusto nyo rin na makasigurado, gawin nyo yung ginawa ko na binaklas ko muna lahat. Tinignan ko muna yung sizes ng kanyang bearing. Kung walang size naman, kagaya ng isa ko, kanina, wala akong makitang code ng size ng bearing. Tanggalin mo at dali mo sa bearing shop. O makikita naman doon kung magkaparehas doon sa bibili mo. Yan. Huwag kang bibili ng mga unbranded na bearings. Kasi para din to sa safety mo. Ayan, kung tatanungin nyo kung magkano, ito siya mga lods. 150 kada isa. So, pare-pares lang yung presyo ng tatlo na to. Kahit magkakaiba yung size, pares yung presyo. 150 kada isa. So, umabot ako ng 450. 450 lang kasi ako na mismo gumawa. Kung may tools ka naman, sundan mo lang yung ginawa ko. Nakatipid na ako dun sa labor. Kasi hindi talaga ako nagpapagawa ng motor hanggat kaya kong gawin. Ayan mga lods. Kulang sa inyo, huwag kayong gagamit ng bearing na mumurahin. O yung walang brand. Any brand, basta magandang klase na. Huwag lang yung unbranded na madali masira. Para na rin sa safety natin yan mga lods. So yun lang mga lods. Share ko lang sa inyo kung paano magpalit ng bearing dito sa likod ng Raider 150 Fi at saka kung ano yung mga size ng bearings. So hanggang dito na lang ng video na ito mga lods. Ride safe na lang sa lahat at God bless sa lahat. Peace.